Sabi ni Girl Colorete, wow. What to do, Tita L? After ako ipakilala ng boyfriend ko sa mommy niya, sinabi raw nitong ayaw sa makeup ko. Masyado raw ako makulay, masyado raw makapal. Dapat daw, simple lang ang looks ko para natural looking. Ayaw raw niya ng mga babaeng ganito. Dapat ko bang baguhin ang sarili ko para lang magustuhan ng mommy ng jowa ko? Natotorete, Girl Colorete. Okay. Gaano ka ba kakulay, Girl Colorete? As in very colorful ba? Kung makulay naman, wala namang problema kung nagko-complement, 'di ba, yung mga eyeshadow mo sa dito sa blush on mo or sa lipstick mo. Pero kung of different colors na mukha kang abstract, baka talagang kailangan baka mukha kang din drawing ni Pablo Picasso, baka talagang kailangan nating baguhin yung itsura. Ayan ha, baka kailangan talaga nating baguhin yung way ng pagme-makeup mo. Pero, itong sinasabi mo, itong tanong mo kung dapat bang magbago ka ng itsura para magustuhan ka ng mami ng jowa mo, medyo ang hirap na tanong niyan ha. Pero kasi, ilang taon ka na ba? Yan din naman ang tanong ko. Are you of the marrying age? Sure ka na ba dito sa boyfriend mo na to? Pero, in all seriousness, baka naman itong si boyfriend mo ay seryoso nga sa'yo kasi hindi ka naman ipapakilala niyan sa nanay niya o sa mga magulang niya kung hindi siya seryoso sa'yo. Hindi ba? So, paano ba tayo magmi-meet halfway dito? Hindi naman natin pwedeng gawin kalahati ng mukha mo, makulay kalahati, natural, 'di ba? Ang pangit nun. Mas lalong pangit 'yun para mapagbigyan mo si mother. Siguro the best way is like this na lang. Para lang makampante si Mudra. Kasi hindi natin maalis yan na yung ibang tao talaga, they could be very judgmental on the color of our skin. Hindi ba? Minsan nga Pilipino sa Pilipino pero racist. Alam nyo yon, may discrimination. Hindi ba? Yung naitim lang ng konti, kala mo naman, yung balat niya pagkakinis-kinis, puro kulugo naman kahit maputi. Alam niyo yung ganun. O kaya pumutilan dahil sa an-an. Alam mo, puti. Che! Di ba? Kahit nga tayo, di ba, minsan mga Pilipino, very discriminative. Mahilig tayo manghusga kahit kapwa natin. So paano natin siya paano ba natin ma-appease itong nanay ng jowa mo? Ganito na lang gawin natin. Dahil hindi natin maalis yan. If you're so into this boyfriend of yours, edi pagbigyan mo siya ng konti. Yan, pagbigyan mo siya ng konti. Kapag alam mo na pupunta kayo sa bahay ng jowa mo or meron kayong get together na makakasama ang mga magulang at pamilya, baka kasi on the conservative side yung family ng jowa mo, edi i-tone down mo yung pagme-makeup mo. Lesser on the colors. O, hindi ba? Pero pag kayong dalawa ng boyfriend mo, pwede ka namang mag-wild ng kulay, di ba? Ng makeup mo. Kasi if it doesn't bother him, o edi tsaka ka na lang mag-makeup ng makulay kapag kasama mo yung jowa mo. Tapos sabihin mo, alam mo kasi ang kulay din ng mundo ko, kaya ganito yung makeup ko dahil sa'yo. O, ganon, makulay yung mundo ko dahil sa'yo ngayon. Ito nararamdaman ko, canvas yung pesko. Pablo Picasso talaga. Diba? So, Girl Colorete, baka yun sakali ang sagot sa iyong what to do, okay? Let's meet halfway. Ganon. Sabi ni worried sister na si Esther. Ganon. What to do, Tita El? Ayaw kaming kausapin ng younger brother namin at laging nagkukulong sa kwarto. Nakipag-break kasi siya sa jowa niya for 3 years or jowa niya of 3 years at kaagad na may ipinalit sa kanya itong jowa niyang ito. Natatakot kami na baka ako gawin o baka kung ano ang gawin niya lalo na't nasa early 20s pa lang siya. Concerned kami sa kanya pero ayaw niyang mag-reach out sa amin. What to do, Tita L? Worried sister, Esther. Alam mo, Esther, medyo nakaka-worry talaga yan ha. Lalo na, disclaimer po, baka may trigger warning. Lalo na marami sa atin, in the present times, ang talagang
mataas yung suicidal rate natin in younger people, no? So medyo nakaka-worry talaga yan. Pero I guess isa sa mga reasons why ayaw kayong kausapin ng kapatid nyo or ng younger brother mo is because you are of relation. Meron related kayo by blood. 'Di ba gano'n naman talaga? Nahihiya mag-open up minsan yung kapatid dun sa isang kapatid kasi nga nadjajahe, 'di ba? Siguro kung ibang tao, like for example, yung close na uncle nyo or auntie ninyo, baka sakaling mag-open up itong kapatid nyo. And kung hindi man kayo kausapin, try mo siyang sulatan, tapos i-slide mo dun sa siwang ng pintuan, sa ilalim, di ba? I-slide mo sa ilalim ng pintuan. I-assure mo siya na kahit na anong mangyari, andyan kayo mga magkakapatid and family para sa kanya. And sabihin mo rin na sa ngayon masakit pero darating ang araw na makaka-move forward ka rin and ngingiti ka din, 'di ba? Mahahanap mo rin yung iba. Minsan, sabi nga ni Tito Joey De Leon, rejection is redirection. Malay mo, nire-redirect lang siya sa buhay niya, sa mga susunod na magiging jowa niya, 'di ba? Mahirap din kasi kapag bata ka tas sobra kang na in love, 'di ba? Kasi parang feeling mo katapusan na ng mundo pag nag-break kayo. Eh lalo na to, 20 years old tapos girlfriend niya of 3 years. Eh di 17 pa lang sila na. Ang hirap nun kasi baka siya pa yung pinakang first love. Eh isipin natin, kapag ka ganyang mga age, hindi ba? Parang ang vision lang nila is the now. Hindi nila nakikita yung 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now. Ay naku, tatawanan ko na lang yan. Eh ano ngayon kung pinagpalit niya ako, kalbo na ngayon yung jowa niya. Ganun. Di ba parang ganun? Di ba? So baka hindi niya lang nakikita yung future na moving forward, meron at meron pa siya na mahanap na iba. So baka yun yung kailangang ipaintindi. Pero kung ayaw kayong kausapin, try nyo ibang tao or mag-slip ka ng phone number ng hotlines ng mga counseling na free. Marami yan. I-search mo lang online. Yun yung i-slide mo sa ilalim ng pintuan. Baka sakali, with other people, he will open up yung kanyang nararamdaman at yung kanyang problema. Iisip ko rin, baka naman kasi nga fresh pa, kaya iniaano na lang niya, iniiiyak na lang muna niya. Maybe he doesn't also want you guys to see him crying. 'Di ba? Baka yun din yung dahilan. And sana yung kwarto ng kapatid nyo, kung saan siya nagkukulong, walang anything sharp na mga objects, hindi ba? Kasi yun talaga yung delikado. Pero pag ilang araw na talagang hindi kayo kinakausap, baka kailangan puwersahin na yung pintuan. Ganon. Oo, sabihin mo, kailangan natin buksan ng pintuan, andyan na yung mangungutang. Kailangan natin magtago sa kwarto mo. Ito lang ang safe na lugar. Char. Okay, mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.